Okay, good day, good day, good day. May adlaw sa tanan mga kaigsunan. Dito naman yung lingkod si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. O gato na po gipadayon ng ato ang nabiyaan nga programa, The Main Theme, The Gospel of the Kingdom. O nini nga takna karon sa kagabion, pizza 16 sa bulan sa June, year 2025. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa mga covenanted pastors and covenanted churches. Mayong adlaw kanyong tanan, o i-tune in na pod o i-ready na pod ang inyong mga gadget alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang subject karon mga kaigsunan may tungod kini sa hining gitawag nga three destiny, no? Na dinha ang kining gitawag nga title nga Everlasting Covenant, no? Doon na magay Everlasting Covenant nga gi-establish sa Ginoo. Mabasa diya sa Genesis chapter 17 verse 5 to 7, o sa Bagong Testamento in Hebrews chapter 13 verse 20. Now doon ay nag-request na ini nga moong diagram o ginaot nga naka-online po ang nag-request karon, o maayong adlaw dia sa imo o subaybay kini, o pwede man kini ma-share, o pwede man po kini ma-screenshot ang maong diagram, o gato ng sugdan mga kigsuna, no? Yung nakita din na nga dunay son of promise, slave son, o kini nga son of perdition. Sa Galatians chapter 4 verse 21 to 31, imo nang mabasa din nga duha lang gid na ang allegory din na perminti nga nagkuyog, naguban ng anak sa saad og anak sa pagkaulipon. Pero adunay missing link, no? Nga diin wala na kini naisgutan og kaisa ra pud din naisgutan kining gitawag nga anak sa pagkawala. Nga diin imong mabasa diha sa Genesis chapter 25 verse 1 to verse 6, no? O sa tanan nga mga magwawali sa traditional nga mga approach sa preaching, langit o impierno ra gina mga kaigsunan imong makita din no? Kung dili malangit ang sa katao, maimpierno. Kung dili maimpierno, malangit. Apan knowingly aduna di ay tulo ka hutong o three general group of people na diin nag-existar niining presenting kalibutan, no? Nausugdan na nato kining number 1 na kining son of promise. So kining laray gikan pa ni sa kang Adan, no? Hantod na maabot sa kang katong mga patriarkal o kang Abrahamic covenant, kang Noahic covenant, kang Davidic covenant, hantod nga naabot sa Bagong Testamento, o mo ning gitawag New Testament o bag-o nga pakigsaad. So kini naa sa taas na dinha ang mga terms, no? Tawagon kini og Israelites o Jews, or sa Old Testament sila ang nahimong gideclare nga special people in the Old Testament. Imo mabasa sa Roma 9:4, Romans chapter 3 verse 1, no? Sa bagong pakigsaad, New Testament church gitawag kini og spiritual Israel, o nagpadayon gyapon nga nagbarog diha sa special people. Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 1 Peter chapter 2 verse 9 up to verse 10. Kamo na lay mo basa dinha, o sa 1 Timothy chapter 4 verse 10 nga diin imong masabtan nga aduna gyoy superlative, no? O gitawag pud ni ang naa sa taas nga firstborn church, no? Hebrews 12 verse 23, o gitawag po ni og karnero. Imong mabasa diya sa Mateo 25 versikulo 32 hangtod sa 33. O gitawag kining nasa taas ng son of promise nga
spiritual, no? In Galatians chapter 6 verse 1. O aduna kini pito ka mga metaphor referring to the church, no? Nga una dinhi itawag kini balay sa Dios, the house, 1 Timothy 3:15. O gitawag po ni og flock, no? Luke chapter 2 verse 32. Fear not the little flock, for it is good pleasure to give the Father good pleasure to give you the kingdom. O gitawag po ni templo, no? Pero usa ra ni ka grupo. Ay mo mabasa diha, no, sa 1 Corinto 3:16. Og pagatawagon po ni og the body, which is Jesus Christ mo ang head, no. 1 Corinto 12:27. Og gitawag po ni kanang mga santos, no, the saints, no, sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 2. Og tawagon po ni the kingdom. Imo mabasa sa Mateo 5 bersikulo 3. So kining katapusan itawag kini the bride, John 3:29. So kini nga mao nga mga metaphor nga nag-refer sa simbahan o daghan pang mga terminology nga gi-refer sa mga usa ka grupo, no, nga son of promise. So usa lang na sila kahutong sa mong mga katawhan. So kini nga moong linya ang final destiny ni mao ni ang New Jerusalem, no? Imong mabasa na sa Revelation chapter 21 verse 1 to verse 27. So ang na-qualify din mo na ang final destiny, no? So dili na siya basta-basta, simple lang kaya litokon ang kining maong mga nindot nga mga terminology o metaphoric nga mga term apan kinahanglan kining mutuman sa reglamento o balaod aron mahimong ma-qualified. So kining ikaduha slave son, so wala ni daghang mga balaod mga kaigsunan tungod kay sa pagkatinuod wala pud ni mga panulundon kay matud pa dinhi sa Galatians chapter 4 verse 30 wala di siya inheritance, no? O kini na bahin ni siya sa duha, no, murag duha ra man klaseng dalan, dako ug gamay. So bali mo ni dako tungod kay naipon din ang slave son o son of perdition, no? Apan bintaha aning slave son tungod kay dili ni siya ma-impyerno, no? As you can see the diagram, aduna nay klase-klase nga color. So gitawag generally Gentile nations ug nabahay na siya sa duha naay na impyerno ug naay wala na impyerno nga na save from hell ug ang iyang final destiny mao ang bag-ong kalibutan. Samantala ang kining uban na ang mga araw, no, na adya sa lake of fire gilabay tungod kay kini makaluluoy nga kategory kaning ikatulo son of perdition wa gid ni, no, mga impyernohanon gid ni ay kaning slave son igo ni nagtuo nga adunay Dios nga buhi nga naghimo sa kalibutan ng kalangitan na ay mga way grado na apoy mga graduhan nga na sakop pud sa kabinan pero na disqualified. So diri ni siya ang final destiny niya mao ang bagong kalibutan pero dili na sila kasulod sa New Jerusalem. Samantala kaning son of perdition, so inyong mabasa din inyong makita nga usa pud ni sa mga kaliwatan sa ikatulong asawa ni Isaac ni Abraham nga mao si Keturah, no? O kini nga mao nga linya doon na impyerno din kung imong basahon niya sa Lucas kapitulo 16. So kay mga terminology din anak sa pagkawala mga impyernohunon kini sila, no? Kay naguna na din si Judas sa John 17:12, no? Tawag siya og anak sa pagkawala. Kining kaliwat ni Keturah nga naa sa
Luke 16 verse 25 mo kini ang kaliwat sa ikatulong asawa ni Abraham nga naanay na impierno dito kung nag-request nga pawalihan tong 5, no? Si kuan pod kini sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, si Satanas gitawag gyapon ni siya og anak sa pagkawala. So kuan gini siya, no? Wala gini sila maayong destinasyon no? So kini gitawag ni mga serpent, lobo o rejector o magisgot og church mo ni ikatulong third born church nga founded by Satan. 1 Timothy 4 verse 1 and chapter 5 verse 15. So kining nasa taas kung church ang termino gamiton, that is the firstborn church, no? Hebrews 12 verse 23. O samantala kining nasa ubos sa silibsan, kung church mo ay gamiton na sa second-born church. Kaya na may firstborn, so na ay second-born church nga founded by men. O kaning tulora man gini siya ka grupo, so wala na import, no? Third-born church nga founded by Satan. So muna mga kigsunan natong makita dinhi og hinaot nga atong masabtan sa simple lang mga pagpanabot nga kung ikaw open-minded, ang balang espiritu magapanglihok sa imong nakasing-kasing og hinaot mga kaigsunan inyong nakuha og naamoy ideya nga din kung magisgot og three destiny og ang gingharian mo ginay gipawali sa iglesia sa ato ang Ginoo, no? Kanang gitawag nga the gospel of the kingdom. So tinuod mga kaigsunan ang kaluwasan sa pagkaimpernohanon, wala na siya relihiyon, pero kung kabinan salvation, nagtandog yun siya og bautismo, nagtandog og relihiyon, nagtandog kini og pagpangalagad apan kining ordinary nga kaluwasan nga mo resulta pug ordinary people, wala ni siya nagtandog og daghang mga balaod, no? So walay relihiyon, as long as nga nagbilib ka nga adunay Dios, so dili ka maimperno o di lang ka kasulod, ordinary lang ka nga kategory. Samantala ang atong ikatulong kategory, mga rejector o doon nagyoy isalibay dito sa imperno. Busa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon. Kining inyong ubos ng lagan si Pastor Armando S. Montero ay manamilit kaninyo o ayaw magkalimot sa pag-subscribe o pag-like na diha ang ako ang FB page Armando Montero o YouTube channel Mary 67. So ayaw kalimot sa pag subscribe o imong ipinduton ang bell, imong pinduton ang bell all, no? O sa Facebook page imo kining i-share o i-like mga kigsunan aron sa ingon niya na updated ka sa tanan nga mga kini mga doktrina nato under sa the gospel of the kingdom. So that's all mga kaigsunan. Bye bye o maayong adlaw sa tanan.